Viral ngayon si Dong Obispo, isang 37-year-old na caregiver dahil sa kanyang nakakaaliw na content sa TikTok. Biruan na kasi ng netizens na magiging tagapagmana si Dong ng kanyang pasyente dahil sa mala-hotel na accommodation na natatanggap niya bilang caregiver. May sariling kwarto, banyo, access sa gym, bathtub at lagi pa siyang kasama sa family outings. Bilang isang caregiver dito, parang hindi mo mararamdaman na caregiver ka, parang miyembro ka ng family nila. Gaya ng mga nakikita ninyo, hindi yun mga parang props lang. Talagang totoo yun yung mga ano yung gusto mong gawin. Kumpara po sa ibang, minsan kasi parang masasabi nila parang hindi ganon yung mga nararanasan nila as caregiver po sa ibang bansa. Pero dito po kasi yung parang pinaka-reward para sa akin is parang hindi ka iba sa kanila. Tinatanong nila kung ano yung mga needs mo, ano yung mga gusto mo. Hindi mo siya mararamdaman totally na tulong, ganon, kasambahay, ganon. Si Dong ay 2 taon ng OFW sa Israel at nagtatrabaho bilang full-time caregiver ng tinatawag niyang Aba. Salitang Hebrew ito na ang ibig sabihin ay tatay. Kahit mahirap alagaan si Aba dahil may Alzheimer siya, enjoy pa rin si Dong sa kanyang trabaho lalo na't napalapit na sila sa isa't isa. Sa ganitong uri ng work po kasi, habang tumatagal, na-attach ka sa pasyente mo. Parang totoong lolo mo na siya, gano'n. Yun naman yung isa rin sa mahalaga para lalo mo matutunan na mahalin at mapagbuti yung work mo. Bago maging caregiver, naging public school teacher muna si Dong sa Pilipinas sa loob ng 9 na taon. Tumigil siya sa pagtuturo at nagbakasakaling mag-abroad para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi raw kasi sapat ang kinikita niya noon para makaahon sila sa hirap. Kahit malungkot na hindi niya kasama ang mga mahal sa buhay, nakakatulong daw kay Dong ang comments ng kanyang mga kababayan. Hindi lang po ako nakikipag-usap sa isang tao, bagkus ang dami-dami po nila. Tapos, lalo na yung mga comments nila, tuwang-tuwa po sila, nakakataba po ng puso. Kasi ang pagiging OFW talagang mahirap po lalo na ako, nandito lang ako, nag-aalaga ng lolo, tapos kami lang minsan dito sa loob ng bahay. Tapos ganyan pa siya, nakafocus lang sa TV. Tapos parang syempre wala kami sa ibang magawa kundi mag-isip-isip. Ganun na pansin nila ako sa TikTok. Pasabihin nila nakakatanggal ka ng stress, nakakatanggal ka ng problema, nakakatanggal ka ng pagod. Hindi lang nila alam, ganun din ako sa kanila. Kaya naman, para sa mga kapwa niyang OFW na nakakaranas din ng kalungkutan, nais niyang iwan ang mensaheng ito. Wala tayong ibang choice kundi magpakatatag tayo kasi nag-iisa lang tayo dito, malayo tayo sa ating family. So, lagi nating tatandaan na lang ano yung dahilan kung bakit tayo nandito. So, gawin natin motivation yung goal natin sa buhay natin. Ako kasi ginagawa ko, minsan ini-imagine ko, inisip ko, ano ba yung goal ko, yung pangarap ko na karoon ng sariling magandang bahay, matulungan ang aking mga pamangkin, makapag-aral, gano'n, para hindi nila maranasan yung mga naranasan namin noon. Lagi ring magdasal. Lalo na pag halimbawang lungkot ko na, ako nararamdaman ko yun minsan, pero hindi ako mag-give up. And minsan may mga bagay na hindi natin ini-expect. Ang simple lang din naman minsan, Lord, sana maging masaya naman ako dito kasi nakakalungkot talaga. Hindi ko naman expect na mapapansin ako sa TikTok more than pa yung hinihingi kong happiness na binigay sa akin ni Lord.